Usapan na rin natin kung ano ba yung mga posibleng mangyayari mamaya. Ang minority ba ay tatakas, mga kababayan, sa kanilang mangyayari na debate sa pakikipag-usap or pakikipagtalastasan hinggil po sa online voting na gustong ipasa ng majority, mga ka-GP Natics? Kasi ayon dito kay Frank Drilon, mga kababayan, mukhang pwedeng gawin ito ng minority. In and out of the Senate. Senator Frank Drilon, good morning, sir. Peter Atrica dito sa Balita Patan. Welcome back. Good morning, Peter. Good morning. And thank you again for having me. Opo, good on your morning. program. Good morning, Senator. Salamat po. One of these days sa palitan na kita. Okay, Senator Frank. Okay, let's talk about this. Kasi patong-patong na yung mga kontrobersiya, and here's another one. Hopefully, you can shed light on ano ba ang tama. Pwede po ba talagang mag-form ng subcommittee, lalong-lalo na dito sa Blue Ribbon Committee, by a mere edict or appointment by the chair of the Blue Ribbon Committee? Pwede ba yun at hindi na kailangan dumaan pa sa plenaryo? Alam mo, Peter, hindi ko maalala eh. That much detail, hindi ko maalala. Ngunit ang ating bantayan ganito, wala si Senator Bato. Okay. Kaya ang score ngayon, 12-11. 23 lang sila. Di ba? Apo. 12-11. So, yung 12, walang quorum sa 24. Ibig sabihin, hindi ka makakapag-call ng session to order dahil sa 24 ang senador. In order to call the session to order, you need 12. Wala si Bato. Sorry, you need 13. Si Bato. So, hindi ka matawag ang session in order kahit dalawa lang eh. Apo. Wala si Bato. So, there can be no session. So, wala yung... pwedeng gamitin ito ng minority para hindi magkaroon ng session. Ngayon, si Jinggoy, nakita naman natin na aresto noong Biyernes, at ang sabi ng mga pahayagan ngayon, itong araw na ito, magkakaroon ng action at posible magkaroon ng warrant of arrest doon sa non-bailable offense. Pag nangyayari yan, ay 11-11 na lang. Tayo na sila. Opo, pero walang makakabuo dahil walang assuming that they will follow party lines. Yes. Isa doon sa majority, isa sa minority. Talagang wala nang magawang trabaho ang Senado. Correct. Kaya yan po ang ating problema ngayon. Habang ganito ang sitwasyon, hindi makakaurong ang Senado at pipinsalan dito yung taong bayan dahil walang magawang trabaho ang Senado. Yun po ang nakakalungkot. Kaya Very telling po itong binanggit ninyo. In other words, the Senate is in a state of stalemate and deadlock. Tama po yan. Or the Senate at this point is useless. Useless talaga yan. Chill lang, Senator. Yes. Opo, Senator Frank. So, I mean, so what happens then? Are we in the so-called state of constitutional crisis already as a result? Senate crisis lang. Wala, siguro Senate crisis. Senate crisis lang. Oo. Senator's crisis. But seriously speaking, kaya po tuloy-tuloy na nawawala ng tiwala ang taong bayan sa Senado dahil sa mga ganitong pangyayari. Yan po ay I'm not talking about theories. Ito po yung totoo. Opo. Ngayong araw na ito, assuming na walang palit, walang quorum po, 12 lang ang Majority. Dahil wala si Bato eh. Inong nandiyan si Bato, 13-11. Nung nawala si Bato, naging 12-11 na lang. Kaya wala ng quorum. At hindi po, ang minority man naman po, dahil 11 lang sila, hindi sila papayag na magkaroon ng session at pag nagkaroon ng issue, talo sila. Kasi 11 lang sila eh. They will not attend para 12 lang po yung nasa session hall. Pagtawag ng roll call, walang quorum, adjourn. Adjourn. Okay. Pero mukhang aabangan naman po natin na magka-quorum ngayong araw, Senator Frank, dahil marami rin po silang pag-uusapan. Una na talaga itong online voting nga. Tapos itong pag-create ng subcommittee na dahil hindi pa naman talaga kumpleto rin yung committee ng Blue Ribbon, dapat pong pag-usapan pa. So kung attend po ang Opo. Hindi ka pwedeng mag-uusap kung wala kang quorum. Oo, tama. Roll call. Pag kunyari po, attorney, senator, papasok yung minority, papasok ang majority. Pag nag-roll call, lumampas ng 13, di ba po may quorum na nun? Siyempre, kung papasok ang minority. Opo, yun po yung inaasahan Sa natin. tingin mo, Papasok. sa tingin mo papasok?
Kasi pag-uusapan daw po nila ngayon yung online voting eh. Kung hindi po sila papasok, di wala po magiging usapan, di ba po? Hindi, ibig sabihin pwede nilang gawin 'yon kung talagang nakikita nila na alanganin mga kababayan. Pero ayon naman dito kay Senator Riza Ontiveros, they were ready. Talagang lahat ng senaryo naman ay nakita na nila. Pero mga kababayan, hindi ko naman nakikita ang Senate minority na gagamitin yung hindi sila papasok ngayon para lang i-skip mga kababayan at para lang tawag dito lumabas na hindi manalo ang majority. Makikipag-debate talaga, makikipaggera daw. Lock and load talaga. Etong minority, alam na nila yung mga pasikot-sikot na gagawin nila. And yung pag-skip ng session today, yan ay parang 0.1% na gagawin lang nila. Yan naman ay ayon lamang kay kay dating Senate President Frank Drilon na sila po ay absent, no? Pero ayon kay Riza, ito nga po, Pag pupunta tayo ng Senado today, baka marami tayong aabangan or what. Kaya naman, kakausapin po natin ang isang miyembro ng Senate Minority Bloc at syempre, Senator John siya ngayon sa Vice President Sara Duterte impeachment trial. Si Senator Riza Ontiveros. Henry, magandang umaga po. Good morning, ma'am. Good morning, Ms. Doris, Sir Robert. At good morning sa ating mga tagapakinig. Opo. Senator, ang tanong ng taong bayan ito for sure. Ano na ang mangyayari doon sa online participation na yan? Maipupush na ba yan today? Papayagan ba? Ipupush talaga ng majority na talakayin ulit at pagbotohan yan. Pero kami sa minority, bago pa maaring umabot sa botohan, i-debate talaga namin yung substantive naman mga problema sa proposed amendment sa rule na yan. So yung merits at lalo na yung demerits ng proposed amendment na yan ni Senator Marcoleta. Opo, ma'am. Pero ang tanong pa rin ng kapitbahay ko na si Martes, meron ba kaming maaasahan na walkout na naman? Yung walkout ay extraordinary measure namin nung Martes ng gabi. Dahil talagang sa tingin namin ay binabago nila ang rule sa isang paraan na binabali yung rules mismo ng Senate. Opo. So mamayang hapon at kung aabot pa ng hanggang gabi, basta dedebate namin ng matagal at masinsinan yung mga problema halimbawa dun sa definisyon ng mga sirkumstansya kung kailan di umano pwedeng mag-video conferencing na lang ang deliberasyon at pagboto ng isang Opo, senador. kasi baka ang sabihin po, Senator, makikipagdebate kayo, ipupush nyo yung gusto ninyo, pero pagdating sa botohan, talo kayo, bago pa magbotohan, mag-walkout na lang kayo. Lagi na lang bang walkout ng minority kapag may ayaw kayo, kapag hindi na pagbibigyan yung ipinupush ng minority bloc? Well, gaya ng nabanggit ko kanina, extraordinary measure yan dahil pambihira din yung scenario na sinet up ng majority nung nakaraang Martes ng gabi na gusto nilang baguhin, amyendahan ang rule ng Senate na lumalabag kahit alin sa dalawang rules na sinasite nila at dinedebate din namin. At least mamayang hapon hanggang gabi pa, yan ang tamang panahon na pwedeng desisyonan ang isang proposed amendment sa rule. Dahil the day before or nung nakaraang Tuesday, inihain ulit ni Senator Marcoleta ang kanyang bagong motion at mamayang hapon yung tamang panahon, hindi nung nakaraang Martes, pero mamaya ang tamang panahon na kung sakali ay pagbotohan niya. Ayan nga po, kasi dapat one day, so ito na yun. Yeah. So, mamaya, hindi ninyo haharangin na buksan itong discussion dito. Hindi na, at least na ipanalo na namin na sundin naman yung rule. If I remember correctly, that's Rule 136. Na dapat a day before na pagbobotohan, ihahain yung resolution o yung motion. At yun yung nangyari nung nakaraang Martes. Holiday tayo nung Miyerkules dahil Eid al-Adha, ngayon yung tamang panahon na pwedeng pagbotohan yan. Opo. okay, so maliwanag dito, ayon dito kay Senate Minority Riza Ontiveros, mga kababayan, hindi po sila liliban para lang po hindi matupad yung plano ng majority na buksan ang usapin hinggil sa online voting. Ibig sabihin, palaban po sila. Sila ay ready, sila po ay lock and loaded, talagang makikipagdebate sila hanggang sa kahuli-huli ang paraan. They will exhaust all the remedies that they have, mga kababayan, na naayon po sa rules ng Senado para po manalo at hindi po may push etong online voting na proposal nitong si Senador Rodante Marcoleta na alam naman natin ay para po kay Bato de la Rosa, para doon sa mga kasama nila, Ma'am Vivian de Vera, na kung saan po, mga kababayan, ay makukulong na. Na ngayon nga po, ayon sa inyo, mga kababayan, at nakita ko na nga po dito na lumabas na rin ang warrant of arrest
ng plunder na itong si Jinggoy Estrada, mga kababayan, na kahit sabihin natin, kasi umiiyak siya ngayon eh. Diba? Umiiyak na umaapila sa Supreme Court, mga kababayan. So abangan po natin, mga ka-GPnatics, at bigyan ko kayo ng update regarding po sa nangyayari ngayon dito kay Jinggoy Estrada. At magbabalik po tayo muli, mga kababayan, makalipas po ang ilang minuto. Teka lang po Thank you, thank you. Thank you so much po, Sir Ernel and Toto. Ano ba to?